Hindi na lang ako magtatrabaho, magbi-business na lang ako. Kasi kapag magtatrabaho ka, parang masyadong limited yung Di sasahurin ba? ko. Tapos pare-pareho pa kami. At least kapag business owner ka, parang ahead ka sa mga tao pa din, di ba? As a person na ayaw na inuutusan. So, balik tayo sa pagiging chef. Mahilig talaga kasi magluto. Doon ko na-realize na parang lahat pala ng posisyon, mahirap. Lahat pala ng posisyon, talagang may effort na gawin. Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, chatters. Hello! Hi, chatters. Kamusta kayo dyan? Hello, 69 chatters. Hello, 69. 69 na tayo. Talagang tinatapatan niya yung favorite number ni A. Uy! Sinisiraan mo na naman ako sa kanila. Hindi, hindi yun paninira ha. It's a fact. It's kamusta ka naman? Parang I'm ang saya-saya. happy. Oo naman, ang saya-saya ko kasi from our last, Parang may mangyayari soon. ha? Parang, oo, madadagdagan pa yung chatters natin. Yun ang True. mangyayari soon. Kaya, Oh, mag-1,000 na sila. oo. Malay mo, bukas. Kaya chatters, wag na kayong madamot. Pag napadaan kami sa, ano nyo, feed nyo, subscribe na. Hindi naman kami Ano, makulit. Once follow a lang. week lang eh. Subscribe lang naman, di ba? Wala namang mawawala sa inyo, chatters. True. Joke lang. Okay lang, kahit hindi kayo mag-subscribe, basta makinig kayo sa amin, tsaka may matutunan kayo. Kala mo naman talagang ka ano-ano. Alam mo talaga, makabuluhan lahat ng sinasabi. Alam mo, motivational speaker. Malay mo Well, lang naman. Mm. as having said that, having Mm. said that, motivational speaker. Ano Mm. nga ba ang topic natin ngayon? Ikaw na, magsabi. Ang Kasi, topic natin, topic mo naman yan, di ba? Ikaw namili yan, di ba? oh yes. Oo nga pala, ako pala to. Mm. Ang topic natin for tonight is, what would you do if all jobs have the same compensation? Alam mo, hindi ko ngayon alam kung matutuwa ako dyan sa tanong mo. Dapat naging specific ka eh. Kung anong sahod ba? Is it like yung minimum wage or mid lang or high naman yung salary niya? Hindi, kasi pala naman ng minimum wage kung pare-parehas ang sahod. Yun nga eh. Siyempre, isa na lang rate. Eh, di dun tayo sa mataas ang rate, di ba? So, okay. So, we will assume na high salary. Or will it matter ba? Kasi pare-pareho na Actually, it tayo will not eh. matter because all people will have the same compensation, whatever job you will have, di ba? Hmm. So, Whether it is, whether minimum wage ba yun or not. Pare-parehas lang. mm. Hindi, kasi masyado akong critical thinker kanina habang iniisip ko tong ano na to na, okay, will it matter ba? Pero, kamusta yung economy? Ng, yun talaga yung ano. Kasi kailangan nating ano yan eh. Masyado kong kinocomplicate yung ano, yung question. Pero ito na lang sasagot ko. Para hindi masyadong complicated. Okay. Um, kung pare-pareho, alam mo naisip ko na hindi na lang ako magtatrabaho. Magbi-business na lang ako. Kasi kapag magtatrabaho ka, parang masyadong limited yung ano ko eh, yung Di ba? sasahurin ko. Tapos pare-pareho pa kami. At least kapag business owner ka, parang ahead ka sa mga tao pa din, di ba? Mhm. Ayun. Pero syempre, para may topic tayo. Kasi pag sinabi ko na to, tapos na, di ba? Tapos Oh, na goodbye. yung, tapos na yung topic. So, if magtatrabaho ko, alam mo, sa mga dating chatters natin, at saka kay A, alam ko naman alam niya to, na ang pinaka first choice ko talaga na course ko is
mass communication. Kasi nga, ang gusto ko kong career path, somewhere related sa show business, Entertain. entertainment industry, ganyan. But then, nag-hesitate ako na i-pursue yun because of influence ng mga tao na may may work ba ako doon? Mataas ba sahod doon? Parang ganon. Mm. Kaya, since hindi naman na natin iisipin yung isasahod, sasahurin kapag nag-work ako, probably I'm gonna pursue that. Sa entertainment industry ako mag-work. It's, kasi yun yung gusto ko talaga. Alam mo yun? Kung hindi na magmamatter yung sasahurin kasi pare-pareho lang naman din lahat. Lahat naman na tayo mapapagod, ganyan. So, dun na ako sa gusto ko talagang gawin. Ayun. How about you? Ako actually ano, naglalaban yung utak ko at puso ko. Tsak! Wow. Hindi, ano naman ako, since nung bata ako, ang gusto ko talaga is maging chef. Pero, ang sahod kasi ng chef, hindi basta-basta, mataas ang sahod talaga ng chef. So kung pare-parehas lang ang sahod, edi pipiliin ko na lang ano, maging maging secretary para hindi masyadong matrabaho. Akala mo lang. Hindi, pero at least you are just following someone, di ba? And you are Mm, just waiting for that person to give you the task that you have to do. Unlike pag magiging manager ka or may position ka talaga. Talaga physical, mental, exhaustion talaga yung mga yun, eh, di ba? Eh, at least pag secretary ka, medyo light lang yung work mo, di ba? Though, as a person na ayaw, ayaw, di ba? Masyado magulo ang utak ko. As a person na ayaw na inuutusan. So, balik tayo sa pagiging chef. chef na. Sin- Nagtalo pa rin sin- sila. Nagtalo pa rin pa din. So, ano talaga kasi naman eh, mahilig talaga kasi magluto. And I really enjoy watching someone who's cooking, di ba? Mhm, And parang parang lagi akong excited to showcase my skills when it comes to mhm, cooking. Maski dito sa work ko. Although ang work ko is restaurant manager. Pero pag minsan nasa loob ako ng kitchen, nagluluto din, nag, nagbibigay ng advice sa mga chef kung paano gagawin yung lutong ganito. Kasi syempre hindi naman lahat ng luto alam ng chef. So probably may mga alam ako na hindi nila alam. Pero mas marami silang alam na hindi ko alam sa pagluluto. Pero hindi naman na hone yung skills ko in cooking. mhm. But still, yeah. So yun, for me, I think I'll pursue that that job to be a chef. Mm, chef ka na rin. Chef ka! Chef ka rin. Chef ka rin. Di ba? Totoo din naman na sa atin tatlo kasi parang ako rin naman talaga ang nagluluto lagi talaga. So Correct. parang kung kung yun ang magiging trabaho ko, parang I'm just enjoying my daily life na. Mm-mm. Yeah. Sabi nga nila, kung mamimili ka rin lang ng trabaho, choose something that you don't feel you're working every day. Mm-mm. Totoo. Kumbaga, passion mo na kasi talaga yun eh. Ganun. Kapag ginagawa mo kasi yung passion mo, it's not really work. Yeah. 'Di ba? Are you doing your passion? Yes. Now, I'm doing it. Dumada. At the Magsalita na moment. magsalita. Gusto ko lang i-comment yung kanina, nung iniisip ko kung ano yung pipiliin ko na work. Siyempre, pinakauna mong isipin na magkakapares na kami ng sasahurin, edi yung pinaka ano na ako, pinaka feeling ko walang masyadong pressure, walang masyadong ginagawa, ganun. So, yung mga entry level na position, yung mga naisip ko, ganun. Tapos parang,
syempre lahat ng mga entry level, napasukan ko, na-try ko, na parang kung hindi man ako yung may first hand experience, nakakita ko ng tao na tinatrabaho yun. Doon ko na-realize na parang lahat pala ng posisyon mahirap. Lahat pala ng posisyon talagang may effort na gawin. Mm. Tapos pagka sabihin natin siguro pagka entry level yan yung mga makikita mong talagang todo galaw, todo talagang lahat ng mga clerical work siguro or mga service na trabaho, yun yung ginagawa nila, 'di ba? So parang parang ayoko. Parang nakakapagod, 'di ba? Nakakapagod isipin. So naisip ko naman yung medyo managerial, ganyan. Magma-manager pa ako, pares ko lang naman yung yung entry level. Ang mahirap naman sa manager, yung pressure, tapos syempre yung pressure nasa iyo, tapos ikaw yung mind, kumbaga ng isang company or ng isang organization, parang ganun. Ayoko din. Ayoko din pala. So, kaya talagang napupunta ako dun sa doon ka talaga na kapag nabigyan ka talaga ng opportunity na hindi isipin ng sasahurin or kikitain mo, mapupunta ka talagang gawin yung passion mo. 'Di ba? Parang wala ka ng no second thoughts, ganyan. Doon ka talaga mapupunta. Well, actually, yun nga, yun din yung gusto kong sabihin na every level, merong certain skills na Require. required. Diba? And the reason why managers or those people who have positions are having higher salary because yung skills ng mga entry level, they should have those skills as well. So Mm. parang they are being paid dahil meron silang skills doon plus the extra skills that they have for the managerial or for the higher Mm. levels na position. So yeah. And to be honest, if you will be a manager, napaka-stressful talaga. Kasi yung responsibility mo, it's not just for yourself, it's for the whole team. Correct. Minsan mga hindi lang yung whole team for the whole department or whole organization, di ba? So parang pag-iisipin nila, chill-chill lang ang mga managers. Pero hindi. Kasi yung stress is hindi man physically stressed, but mentally they are stressed or exhausted. Di ba? Mm-mm. Kasi yung pressure pa lang kung paano mo maaabot yung target, mahirap na yun eh. Kasi you have to introduce a lot of marketing strategies, products, um, ano pa ba, mga yun, para maabot mo yung target nyo per month or per day, kahit per day man lang. Mm. Unlike for the entry level, they are just waiting for the managers or the higher ranks to to tell them what to do. And then they just do what they want, diba? But they they don't really feel the pressure na abutin yung mga targets na yan. Uy, hindi ah. Pinipressure din I kami ng mean, manager. Kasi meron din naman mga pressure. nag-sales ako, sales coordinator actually, hindi lang talaga siya sales. Pero na talagang yung pressure on us, though siguro yung pressure on us is like 50%, tapos the pressure naman sa manager is 70%, which is I think fair lang because mas malakas sahod niya ganon. So, mas malaki sa kanya eh. Pero kapag ang situation is magkakapareho lang na sahod, di doon na lang ako sa entry level kasi yung pressure sa akin 50% lang, di ba? Sa manager 70%, which is magiging But the unfair physical, na. physical pressure, physical stress for you is higher. So, Hmm. dun mo dapat talaga i-balance kung anong mas kaya mong i-handle, yung physical pressure or yung mental pressure. Diba? Pero ano rin yun, nagre-reflect din kasi yun, whatever yung pressure na meron kami or whatever yung work na ginagawa namin, parang magre-reflect din kasi yun sa manager, kung magaling ba siyang mag-manager. Depende sa trabaho namin. So talagang mas sa kanya talaga yun. Parang, kumbaga, sa amin, kapag hindi namin nagawa yung trabaho namin,
ng maayos or wala kaming parang output or result, ang ano, hindi lang, parang okay, na maano kami, mape-pressure, pero sa kanya pa rin yun eh, magre-reflect sa kanya. Kumbaga, oh, Yeah. yung team mo. Oh, kumbaga ganun eh, di ba? Kaya ano, Kaya yun yung kawawa like siya. kung sinasabi. Sa totoo lang din naman, totoo din. Kaya yun yung lagi kong sinasabi sa team ko na whenever the manager asks you to do something, um, don't bother to tawag dito, contradict that decision. Kasi baka yun yung decision or baka yun yung way to solve the problem. And at the end of the day, if ever man na hindi mag-work yung strategy na yon or magkaroon man ng problema uh, while doing that strategy, yung manager rin naman ang mapapagalitan, hindi kayo. Yeah, exactly. So, so, kumbaga, just help the manager or just help your superiors, di ba? Mm. To tawag dito para maabot yung mga targets niyo or mga goals niyo per department. And I'm happy with my staff kasi naiintindihan naman nila yun na they always ask they always ask the decision of the managers before they do something. Kasi syempre, at the end of the day, mapapagalitan ng manager, mapapagalitan din naman ng staff kasi syempre iba din naman yung level I mean yung iba din naman yung direct supervision mo dun sa mga subordinates mo. So parang yung sinasabi mo pressure and skills ng manager na I mean nagdedepende yung yung takbo ng organization or ng department depende sa skills ng manager is totoo din talaga yun. So, responsibility-wise, pagka pare-pareho yung sahod, dun pa rin ako sa entry level. Alam mo yan, yung parang at the end of the day, yung um, pagkatapos ng work mo, tapos na lahat ng mga task na binigay sa'yo, 'di ba? Okay, tapos na. Unlike kapag managerial position or higher, um, after ng work, meron pa rin silang dala-dala for sure. Kasi 'di ba, hindi lang naman yun yung responsibilidad, hindi lang naman yung task na binigay sa amin yung responsibility niya, meron pa din. So, if pare-pareho yung salary, doon pa rin ako sa entry level. Ganon. Ako kahit sa If yun yung pagpipilian. But then sabi ko nga ang talagang first choice ko is my passion to be in the entertainment industry yeah, as an same with artista. Charat, charat, charat. Siguro same with writer. Kasi 'di ba pag writer ka, parang feeling ko mabagal yung ano nun, yung bigay ng pera kung pag may natapos ka lang na, for example, project. Siguro project base yun. Pag may natapos kang mm, project, saka ka lang may sasahurin, ganyan, ganyan. So, feeling ko yun yung gusto ko na lang. 'Di ba? Hindi ko naisipin yung ano, project sasahurin. me. Project base na lang. As long as naman malaki yung kikitain mo doon, it can ang tawag dito, it can cover your full expenses while waiting for the other another sahod, di ba? Kasi nga Mm, sabi natin hindi naman talaga dumedepende ngayon dun sa project mo eh. Pero paano pag oo not nga. all the time yung project? Oo nga. So, ano, yung depende sa project na Mag-business yun, per time. pero yung compensation na siguro na yun, yung inalat ko na oras, yun, equivalent dun sa, yung inalat ko na oras equivalent dun sa compensation na makukuha ko. Nakakatuwa lang tayo kasi parang hindi tayo talaga nagbabanggit ng mga talagang professional and skilled like architecture, engineer, doctor. Wala talaga yun sa ano natin, sa career path natin. Hindi natin kinonsider. Ako kasi, engineer, parang wala akong skills kasi dun eh. I mean, syempre magbe-base din lang naman tayo kung ano yung mga skills natin or Mm. yung alam natin kaya natin gawin.
Di ba? Mm-mm. Kasi pag mag-i-engineer ka or kaya mag-architecture ka, parang medyo mahirap siya for me. Dahil Mm-mm. hindi nga wala akong skills when it comes to drawing, to Math. measurement, math in a specific. Kaya naman natin ang math, pero kasi iba naman ang math talaga ng mga engineers. Talagang math kung math sila eh. Eh pag doctor naman, parang hindi ko rin kakayanin dahil baka walang pumunta sa akin dahil sobrang stricto ko. Plus mabigat pa yung kamay ko. Baka wala talaga pumunta sa akin. Unless maging psychologist ka. Di ba? Mm. Pwede din yun. Kino-consider mo din Giving yun. advice. Yeah, I could consider that. Just giving advice, di ba? As a person who always give advice kahit hindi naman hinihingi. Pwede yun. At least pag psychologist ka, ano ka, you're being paid while giving those advice. Mm. So I think, yeah. Pwede natin i-consider din naman talaga. Pero gusto ko malaman, um, what do you think is better? Um, Hourly paid or daily paid? Kasi wala pa akong experience ng hourly paid. Hindi ko ma-compare actually. So, siguro, syempre, obviously hourly eh. Kasi kahit nag-ano kasi yung parang yung trinabaho mo lang din yun eh. Kung, eh, hindi eh. Parang doon na lang ako magsistick. So, since wala akong experience ng hourly, hindi ko alam kung paano nangyayari yan, ganun. Doon na lang ako sa daily paid. Like, very fix yon. Ito lang yung oras na tatrabahuin mo, and then, pwedeng hindi ka magtrabaho for ilang oras. Hindi ko naman sinasabing yun yung ginagawa ko ngayon, pero marami kasi akong free time ngayon. Hindi naman yung free na time kasi baka biglang mapadaan to sa ano ko, manager ko. Sabi niya, ang dami mo lang Jinx ka free na time naman nito. dyan. Medyo magaan lang yung work ko for siguro sabihin natin midday, ganyan. So, parang sabihin natin wala akong work doon. So, pero paid pa din ako. Still fix yung daily paid ko. Compared kapag hourly rate. Kunwari, natapos mo na tang task mo na to in just 1 hour. I don't know if ganun talaga nag-work ha. Kunwari, for example, natapos mo na tong work mo na to in 1 hour. The next hour, wala ka na, hindi ka na paid. Kasi wala ka nang gagawin. So, Hmm. that's how I consider that, or that's how I look at it. So, that's why I like the daily pay. How about you? Sa akin naman, parang kung ang situation is pare-parehas ang sahod, I think daily pay is better. Kasi syempre, gaya nga yung sabi mo kanina, at least yun, fix na yung sahod mo per day. Hindi mo na kailangang mag-isip ng iba pang gagawin pag vacant ka, Mhm. 'di ba? Pero kasi ang advantage lang naman ng um ang tawag dito, hourly Hourly rate. rate is kaya mong mag-work ng madami. I mean, you don't have to stick in one profession lang, di ba? Na parang, kumbaga, kunyari ako, gusto ko maging chef. So, for example, natapos ko na yung preparation for this event, for a specific event within 6 hours. Eh, gusto ko pa magtrabaho. Eh, at least yun, pwede ako mag-work sa iba ulit na industry. So, for example, meron naman akong patient for psychologist. Di pwede ako mag-work doon naman as hourly rate, di ba? So parang siguro ang difference lang naman yun is kung ikaw yung tao or ikaw yung tipo ng tao na gustong magtrabaho ng maraming jobs, hourly rate is better than having the daily rate, di ba? Mm. At least yun kasi mahati mo yung oras mo and yun nga, ma-manage mo din na dito sa company nito, ito lang gusto kong i-allot na oras sa ibang company naman, di ba? So, yun. But Mm. for me, wala rin naman akong experience sa hourly rate.
Pero kasi pag tinitignan mo ang mga hourly rate sa Western country, masyadong mataas din talaga. Mm. But we don't know din naman kung meron din silang daily rate. Kasi feeling ko naman kasi ang daily rate dito lang siya sa Asia. No? I think so. Parang sa Western country, ano din talaga sila, hourly rate din talaga sila doon. Parang di pa ako naka-experience or naka-encounter ng nag-o-offer ng hourly rate sa Meron Pilipinas, din naman ganun. dito sa Pilipinas. Ay, Meron din naman, pero yung mga VAs nga, yung mga VAs. which is, yung mga VA, ang client din nila ay sa Western countries din, di ba? Ah, But the difference there is, na-experience nila yun in the mm-mm. eight. Mm-mm. So yun. No? Kanina, Continue. kanina parang nabanggit natin na kung pagkukumpara natin ang entry level at saka ang managerial position because yung way ng responsibility, kung anong pipiliin natin doon. Hmm. Okay. So, sa tingin mo, kasi ang pinili ko entry level eh. Alam mo yun? Kasi wala naman ako mapapala sa ano eh, sa managerial position, pareha lang kami ng sahod, di ba? True. So, so nakaapekto yung pagpili ko ng work dahil sa sahod at saka dahil dun sa magiging duties and responsibilities ko. Ngayon, sa tingin mo, meron pa ring magpupursue ng mga higher positions or ng mga position na mas matataas or mas madaming responsibility given na isang nagmo-motivate sa atin magtrabaho is a high salary. Magkakaparas na tayo eh. Sa tingin mo, meron pa rin kukuha ng mga position na yun? For me, I think no. Wala nang kukuha nun. Kasi syempre, prepares lang tayo ng sahod eh. Bakit, bakit kailangan pa? Di ba? So parang, ang mangyayari na doon, if ever man na magkakaroon tayo ng pare-parehas ng sahod, ano lang din talaga yun? Camaraderie. Team camaraderie din. Kung para mapatakbo niyo yung company ng, 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 ng smooth. Mm. Kasi wala nang magano sa inyo eh. So para ang mangyayari na dyan, is yung mga business owners na din talaga ang mag-handle sa kanila. Diba? Mm. Which is, yun na yung magiging pressure naman sa mga business owners. Wala na silang managers, wala na silang higher ranking na mga positions. Marami silang staff, pero yung pressure na sa kanila. Diba? Mm. Okay. Kasi hindi naman sila worker, hindi naman sila employed. So, hindi limited yung, Responsibility. oo, at saka yung kikitain nila, 'di ba? Kasi hindi sila kasama dito sa grupo ng pare-parehong sahod. So, okay lang din yun na para nasa talaga sa kanila yun. Okay. Ano din naman talaga. Yun na yung, doon na rin talaga papasok yung pagiging responsible ng mga business owners. Though, pag business owner ka naman, kahit meron kang managers or mga ganyan, mga officers, dapat pa rin naman talagang maging hands-on ka sa business mo eh, kasi pera mo din yun. Mm. Kumbaga sa lahat ng tao doon, ikaw pa rin naman nakikita ng malaki kahit na may mga managers ka. Dapat, yeah. Oo. Pero, sa mga staff, ano namang effect sa kanila yon? Like, pareho lang naman sila ng sahod eh. So, sa tingin mo, mag-e-effort pa sila na magtrabaho ng mas, alam mo yon, mag-extra effort, kumbaga. Kasi tayo, di ba, nag-extra effort tayo for promotion, for increment, ganon. So, sa tingin mo, ano mangyayari sa mga staff kung wala ng motivation na ganon na mag-increase sila ng sahod, ganon? Bare minimum na lang talaga yung Bare minimum talaga. expect natin sa kanila. Dapat tanggalin yung mga ganung tao dyan. Hindi, Bakit pero totoo, naman? hindi naman maiiwasan yon. Hindi maiiwasan yung ganun na talagang meron at meron. Kasi yung sa culture natin, meron ang ganon. Di ba? Na kumbaga, ginagalingan mo kasi nga may ina-after ka eh. Pero kasi Promotion, o promotion or whatever. Eh, increment.
kung ganun na nga yung, kung ganun na nga yung situation. So parang feeling ko naman, siguro naman wala nang tao, wala nang maging tamad na tao doon or kaya magiging Jollibee na tao doon dahil dahil Oo. may na-after na ano, 'di ba? Parang kumbaga, everyone will work the same as how everyone work, 'di ba? So, sa tingin mo, positive effect yun? 50-50 pa rin ako. 50. Kasi Kasi walang syempre hindi pa mag-extra rin natin, effort eh. oo. Kasi parang wala nang mag-extra effort talaga dun eh. Wala nang incentives, kumbaga. True. Hmm. Pero So as a feeling ko business naman, owner, kung magbe-business owner ako, para makuha ko pa rin siguro yung extra effort ng um, mga staff, siguro ibubus ko na lang yung ego nila. Kumbaga, okay, walang pera pero may papel, certificate of, mga ganyan. O kaya free meal. Pwede naman siguro yun, di ba? Free meal. or kaya benefits. Kasi ang pinag-uusapan lang naman natin is salary. O salary. Oh, benefits. Kung benefits, meron pa rin kukuha ng managerial. Kasi mas maraming benefits nila. Oh, di ba? So, kung compensation na yung ganun lang, trabaho lang, pare-pares tayo, pero babawi sa benefits. Benefits. So for example, like us, for example, ako manager ako, tapos yung mga staff ko pare-pares na kami ng sahod. Pero ako, meron akong officer's check na parang I can use it to eat in the restaurant or Mm, bars, gano'n. So parang, mm, I think in that way, pwede pa rin naman siguro, no? Recognition and benefits, pwede naman siguro yun gamitin to motivate your staff. Pero wala nga lang talagang manager sa inyo. Talagang, ano lang, no, staff pare-pares lang lang kayo kayo. ng ano, Pero kumbaga, session. in a month, meron kayong star employee. O, itong star employee nito, pwede to, malilibre to ng 1,000 pesos per ngayong buwan kasi maganda yung performance niya last month. Okay. Mm, okay. Okay. Mm, So yeah, I think recognition and yung recognition. benefits Okay. could help. Good. Okay. So kasi parang ang next ko na tanong, if ever na parang wala tayong may isa pa sa business owner to motivate our staff na ganun-ganun na lang, then para sa akin magiging chaotic talaga ang business world. Sa tingin mo, kung walang Oh, kung lahat bare minimum, kung lahat ito lang posisyon, ganun. But since marami naman tayong way, talagang as a business owner talagang nagsasalita, no? Marami naman tayong way na kahit pare-pareho tayo ng sasahurin, meron pa rin tayong parang benefits na may bibigay rin. Incentives na hindi siguro in cash but in in goods. kind. In kind. In goods. In, in good term. Okay. Ako naman, gusto ko lang din sabihin na ang positive effect lang naman nito is yung parang kumbaga wala nang nang mamalit ng ibang tao kasi mas mataas ang sinasahod, Mm. 'di ba? Pero kumbaga sa supermarket, yung bagger, kapares lang naman ng sahod ng sahod mo eh. So bakit ka nagrereklamo? Parang kumbaga, 'di ba? Yung parang yung asta mo eh parang ang yaman-yaman mo na. Siguro yung mga mayayaman pwedeng umasa ng ganun kasi they were born with a silver spoon, di ba? Pero pag yung ano ka lang din naman, rank and file, or kaya medyo mas mataas ng konti, parang hindi ko mo na mamaliitin yung ibang tao dahil para sa mga kayo sinasahod. Kumbaga, sa community natin, kasi yung community natin, parang tinitreat natin yung isang tao din, depende sa kinikita niya, depende sa status niya, ganyan. So, wala nang ganun. True. Yun yung positive effect. Wala nang Na ganun. hindi na natin parang, ito ititreat ko ng, super ma'am, ma'am, sir, sir, ganyan. Tapos, oy, boy, boy, gagananin mo lang yung isang tao, di ba? So, ngayon, parang pantay-pantay na tayo na, bagger ako, pero pantay na tayo ng Na ano ka, sinasahod. wag mo. Kung yung situation is pare-paras tayo ng sahod, parang ang education is hindi na ganun ka-importante. Yun nga eh. Pagdating sa requirements of applying a job, di ba?
Sa So tingin parang mo, hindi we na will yung we will give qualifications? Kailangan pa rin yun, syempre, yung qualification. kailangan pa rin naman. Parang kumbaga, siguro yun sa mga professional jobs na mga doctors, architects, mga ganun. Siguro pwede, kailangan pa rin yun. Pero yung pagdating dun sa, for example, na itong taong to, magaling siya sa pagbibuild ng house. Pwede siyang maging ano eh, pwede siyang maging, tawag dito, um, ano ang tawag sa ganun? Drafter lang, tapos Draftsman. yung draftman, di ba? Mm-mm. Pwedeng ganun eh, di ba? Kasi usually Yes. naman ang mga draftman ngayon, kailangan mo pa rin matapos ng ano, Oo, may mga certificates pa engineering, rin hinihingi. May mga di ano ba? pa din. At least Mm-mm. yun, mali mo tong bagger na to nga, magaling talaga siya sa ganun, sa paggawa ng draft. At least, he is being paid with his passion or skills na hindi na iniisip yung educational background niya. And then it will be approved by the person who is professional, di ba? Mm. So parang naisip ko lang naman yan. Ako naman, ang Basta isa namang positive na naisip ko din, since we're talking about something positive, well, umpisa ko na sa sarili ko na magagawa na ng mga tao yung kung anong passion talaga nila. Na hindi na nila iintindihan kung ano yung makukuha nilang compensation dun. Parang hindi na magmamatter. Ganon. true. Kasi pare-pares na. So, dun na tayo sa magpapasaya sa atin, di ba? Ay, nako, wish ko lang. Pero alam mo, pag-iisipin mo, napaka-chaotic ng mundo pag gano'n. Kasi Oo, parang wala talaga. na siyang ano eh, wala na siyang order. I mean, Mm, wala exactly. nang gano'n. Importante, parang yung sistema, alam mo yun, yung parang, imbis na, ganon, ganon na lang. Yung may ganito, Totoo, tas kasi may wala ganon nang yung, aangat. Wala nang aangat. oo, Kumbaga. totoo. Tas parang ito yung business owner, tapos ito ka na lang. Wala nang nagko-connect, kumbaga. True. So, wala nang line to, alam mo yun, to improve yung Square growth. na lang, hindi na siya triangle. Square. Game square na lang. Oo. Which is a good thing na hindi pantay-pantay yung yung Sahod. sahod ng mga tao. Hmm. Kasi kahit na may positive effect, mas may positive effect kapag meron pa ring pagkakaiba ng pag nababayaran ka dun sa talagang trinabaho mo, sa skills Trinabaho mo. mo. Oo. At saka ano din naman talaga, maging honest lang talaga tayo. Ang tao din naman talaga na motivate silang magtrabaho ng mas madami dahil dun sa compensation na makukuha nila, di ba? Exactly. Hmm. Kasi hindi naman tayo mag-abroad kung hindi mas Kung mataas ganun yung din yung sasahurin salary natin. natin, di ba? Oh, True. good thing din pala yun, positive. Hindi na magwawatak-watak ang pamilya. Magsasama-sama na tayo. Pero, syempre, yun nga, parang, wala na tayong growth, wala nang wala ka nang ilulook forward pa. Unless gusto mo mag-business owner. Yun na lang, parang choice mo, no? Hmm. Mm. Having said that, kasi parang um, may issue ngayon din dyan sa Philippines. I mean, dun sa Yes, Philippines. Kasi wala pala tayo sa Philippines na pareho. Dun sa Philippines, about minimum wage. mm, Na parang sabi nila it's been decades na mm. yung law na fina-follow nila is parang sabi nila parang outdated na yung law na yan kasi it doesn't align with the cost of living nowadays. Kasi syempre parang sabihin na natin na yung mandato na yun was from 1976 or parang ganun 1970s to 1980s. Iba na yung cost of living from that year eh. Ay from that decade, di ba? So parang if we will have that new mandate na pare-parehas ng minimum wage and the minimum wage will be higher. So parang kumbaga maganda din yun. Parang magandang outcome or magiging
magandang effect ng magiging may magandang effect ah, Doon sa sa mga nagmi-minimum wage. workforce. Mm-mm. O sa mga workforce, di ba? Mm-mm. Kung- Pero sa kanila lang kasi. Actually, pinaka magbe-benefit sila. 'Di ba? Paano naman yung mga ano? Kasi 'di ba mostly yung mga nagmi-minimum wage is um yung mga fresh graduates, yung mga Hmm. pwede ring sabihin natin yung mga undergraduate, parang unfair naman yun dun sa mga experience na. So talaga ang pinaka magbe-benefit dito is yung mga talagang ano nasa entry level. Kasi entry level pa lang sila, yun na yun eh. Yun na yung agad yung sahod nila eh. Compared na ikaw skilled, ikaw experience, yun pa din yung sahod mo. Actually, ang pagkakaintindi ko kasi, pag tinaas ang minimum wage, Hindi kung pare-pareho yung sahod. ah, Pag pare-pareho yung ah, sahod, di ba? Parang itong, ah, ang pinaka magbe-benefit, yung mga entry level, yung mga nasa minimum wage. Kasi, kung ano yung sasahurin nila, well, yun na rin yung sinasahod ng mga experienced, skilled, professionals, ganyan. So, para sa kanila, isulong na natin to ngayon na. Parang gano'n, di ba? pero pag yung system is ganun pa rin na may managers na mas mataas ang sahod. Parang I think pwede pa rin naman isulong yung mas mataas na minimum wage sa Philippines. Actually, Di ba? tumataas naman yun. Parang for ilang, simula nung nag-start tayong mag-work nung nasa Jollibee tayo, naalala ko. Compared to now, tumaas naman. Pero yung taas niya, parang ang tumalon, Hindi. duwende. Alam mo yun? Yun lang, yung parang, okay, kasi baka sabihin na, baka may argument sila na, oh, tumaas naman yung ano, oo, tumaas nga ng ganito. Parang, ayun nga, Hindi. Ang pinag-aanoan pala nila ngayon, ang issue pala sa Philippines ngayon is yung provincial rate. provincial rate. Yeah, Yes! yeah, provincial Yung rate. provincial rate na parang sobrang, hindi nga siya, ano, um, ano bang term yun? Yung parang hindi, ano bang ano, walang sense na may provincial rate at saka sabihin natin Manila rate. Ano ba Manila rate ba? City rate. Ha? City rate. City rate. Metro rate. Kasi Di ba? city rate, Baguio City naka provincial rate. Provincial rate. Yeah, kasi naalala ko noon ng ang sinasahod ang pagkakaalam ko ang sinasahod ng mga BDO dati kasi nag-BDO ako compared dun sa nasa Manila. Parang, uy, ang taas ng sahod nila. Tapos yung mga taga Baguio, yung mga taga baba, parang mas mataas din sa kanila na, bakit pares lang naman ang trabaho? Sa tingin mo, mas mataas yung cost of living nila doon kasi ano? Mataas din naman ang cost of living, mataas din naman ang cost of living sa Baguio. 'Di ba? Pero mas Parang, mataas kasi sa kanya. mataas sa kanila, alam mo kung bakit? Kasi lahat na nga ng tao nandoon, kaya ang hirap na ng mga, alam mo yun, so hindi ko alam kung tama itong mga sinasabi ko, pero parang yun lang kasi yung feeling natin na, ano ewan ko kung ano ano ba yung argument nila kung bakit may provincial rate? Kung bakit True. ayaw nilang papuntahin sa pagstay na lang yung mga tao sa probinsya nila, sa hometown nila, hindi na papuntahin lahat doon sa Manila. And that, if ever man natatanggalin nila yung provincial rate, that will lessen the population of Manila. Di ba? Parang kumbaga, babalik na yung mga yan dun sa ano nila, probinsya nila. Kasi, ano they will have the same compensation as what they are having in Manila. Mhm. Or what, or vice versa. Yung Manila rate, parehas na rin sa provincial rate, di Mhm. ba? So parang, um, it makes sense na tatanggalin yung provincial rate para lang malesen yung traffic sa sa Manila. Kasi Mhm. yun naman, parang yun na lang yung laging problema dun eh. Ang Mhm. dami-daming tao doon, kaya yung way of living is quite slow din.
dahil doon. And quite paano ba? Exhausting. Stressful, Stressful. Kasi exhausting. yung mga tao, doon na lang sila, yung, sabi mo na yung araw mo, ang daming na-waste sa traffic. Tapos True. yung mga iba pa kasi 'di ba na nagwo-work sa Manila, hindi talaga sila nakatira sa Manila. Parang yung iba Mm. somewhere pa, for example, Laguna, Outskirt. Yeah, outside, 'di outskirt. ba? Tapos magta-travel sila to Manila, yung ganagastos nila everyday, yung pagod nila. Parang sana mas productive ka pa kung hindi mo inalat yung time mo na yun or winasting time mo na yun sa transpo, sa biyahe, ganun. Mm. Like, I don't know, kailangan nyo Maraming kami ipatawag oras sa actually. Senado to Maraming discuss oras. this. Maraming oras ang nasasayang dahil sa ganun. Mm, yun nga. At saka, isipin mo naman yung mga city, Mm, parang na-degrade na sila. I mean, nada-downgrade na sila dahil yung environment mm, dahil marami ng mga from lowlanders na pupunta sa cities. Like for mm, Baguio. mm, Baguio used to be the summer capital of the Philippines na masyadong mm, malamig pag summer talaga and then a lot of greeneries but nowadays it's not that beautiful as what we used to have before dahil marami ng mga establishment na tayo dahil maraming maraming tawag dito maraming taga lowlands na pupunta ng Baguio to work in Baguio, di mm, ba? So dapat if ever man natatanggalin nila yung provincial rate, dapat yung opportunities sa province maging the same ng opportunity sa Manila din, di ba? yes. Mm-mm. Para may sense naman na inalis pa nila, di ba? Di True. for sure naman kasi pag gano'n na yung rate, parang siguro, wait lang, napaisip ako. Eh di paano yung mga yung mga business owners, magbi-business owner ka pa ba kung ang i-rate mo doon parehas ng Manila rate? Hindi, I Oo, mean, kasi wala kasing mga oo. population dun eh. Mas maano yung business mo eh. Oo. So, erase natin yan. Domino effect yun eh. Yun nga, Domino domino effect. effect. Kasi Mm-mm. syempre, pag babalik na yung mga yon, mga tao from Manila na talagang from province, Mm-mm. yung population of that area will also increase. So Mm-mm. that means the business owners there or the businesses there in that area will also have a lot of traffic, diba? Yeah, exactly. So yeah. So yun na, doon na papasok yung government na dapat talaga yan din nila, i-encourage silang mga business owners na mag-establish ng business nila dun sa mga province nila talaga nila. Mm. Di ba? Mm-mm. And I think parang mas magiging harmonious yung way of living natin pag ganun, di ba? Na you are there in that area for for vacation lang talaga. Hindi ka pumunta doon na para magtrabaho. Di Mm-mm. ba? Kasi honestly speaking for me, I never dream of working in Manila. Mm. One reason is because yun nga, yung traffic, yung oras mo na nasasayang dahil sa tawag dito sa transportation mo. Kung mag mag mag-i-stay ka naman dun sa malapit sa workplace mo, lilitin yung sahod mo kasi I mean lilitin yung kikitain mo kasi syempre yung most of the businesses there are in the business center. At Mm-mm. syempre pag business center na yun, ibig sabihin mataas talaga ang mga ano doon, mga rate ng Mm-mm. bayad, di ba? So doon din papasok yun. Yung yung imbes na nasi-save mo, hindi mo naman si-save kasi kailangan mo bayad ng mahal. Totoo. So, mga chatters, meron kayong assignment ngayon. Binigyan na assignment. Kailangan niyo i-comment yung sagot ninyo. Bakit ba, anong reason ng government bakit hindi pa rin nila tinatanggal ang provincial rate? We have to know their side then. Their side. So mga chatters, comment nyo Actually, at the dyan. moment, Let's have a conversation kung bakit. conversation. Mm-mm. Yes.
para hindi lang sa Senado ang nag-uusap ngayon. Oo, Na tayo-tayo din. pinag-uusapan nila yun actually pinag-uusapan nila yun ngayon sa Senado. Oh, really? Na na parang dapat taasan na or um kasi Alisin hindi naman na. talaga alisin na. Yeah. Basta ano lang, either that, Mm. tatasan or alisin. Kasi kung tataasan, tinataasan naman nila eh. Pero hindi makahabol eh. Ano mo yun? Mm. Kasi syempre pag tumaas ang provincial rate, tataas din ang Manila rate. Yeah, hindi tayo Di ba? makahabol. Hindi tayo makakahabol. Tanggalin na lang. Or, tanggalin na lang or make it more reasonable for the people in Manila to go back to their province. Diba? Mm. Kumbaga sa Manila, ang magiging rate mo doon kasi syempre, capital city, for example, 500, pero pag nasa provincial rate ka, 400. So parang kumbaga yung difference is not that big. Diba? Kasi yung Manila rate and provincial rate, ang layo talaga ng gap nila eh. Diba? Mm. Okay. Yeah. So let's wait. Hopefully na masettle yan sa ng Senate. Kasi na, Na yung settle dun sa talagang magbe-benefit yung mga tao, hindi magbe-benefit yung sila-sila lang. Alam mo yun? You know what I mean? yeah. Okay. Dun sa whole discussion natin about this, ano yung na, ano yung pinaka takeaway mo? Sa akin ang takeaway ko, um, hin, tama. Hindi natin pwedeng gawin yun. I mean, hindi natin kayang gawin yung ganun na ma-manage. Ipaparehas natin ang sasahurin ng mga tao. Kasi, yun nga, yung gaya nga yung sabi natin kanina, magiging chaos sa loob ng company dahil hindi na, kumbaga, hindi na mahahati yung responsibility eh. Parang lahat ng responsibility ay mapupunta na lang sa isang tao or sa isang grupo lang, 'di ba? Unlike pag meron tayong rankings, the responsibility level or yung mga responsibilities ng bawat level is different and it's getting bigger and bigger, 'di ba? So parang for me, um I think it won't work properly. Kung I mean, the business won't work properly kung meron tayong ganun na pare-parehas ng sahod. Though a lot of benefits from it, but hindi ko nakikitang ganun yung magiging setup natin. Ikaw. Ako naman, kasi nagkakaroon din ng pagtatalo ang aking iniwan. Hindi. Well, kanina, syempre dinidiscuss natin yung mga skills, um, yung professions, ganyan. Talagang hindi to mangyayari ever. Because we will always be compensated dun sa inaral natin. You know what I mean? Yung parang hindi Yeah. mo pwedeng sabihin na pareho lang na same amount yung ibibigay mo sa doktor kasi ibang level yung pinagdaanan ng doktor. Hindi yung pwedeng sabihin na same ng same ng makukuha yung manager dun sa staff niya lang kasi magkaiba ng pressure, magkaiba ng responsibilities ang staff at saka manager. Hindi mo pwedeng sabihin na pareho lang kayo, ganyan. So, um, yung reality ng buhay, magkakaiba talaga tayo. And nasa sa atin na yun nasa sa atin na kung paano natin tatrabahuin or kung paano natin ma-reach yung point na makukuha natin or babayaran tayo dun sa ano ba, babayaran tayo dun sa trinabaho natin noon. Effort. Yung effort natin, yung skills natin, ganun. And Kaya, your time. yung ganun. Kaya, dito na siguro papasok
yung importance ng education. Work lang sa education. Yung education kasi parang kung ano yung inaral mo noon, yun yung dun ka babayaran eh. And diskarte rin. Na kung kunwari, merong binanggit kanina si A na yung bagger, 'di ba? Pero gusto niyang yung ano yung ayaw niyang ano doon eh, mas stuck doon eh. So parang siguro kukuha siya ng mga ibang or aaralin niya yung or may diskarte siyang gagawin para kung hindi man niya ma-reach yung engineer na gusto niya, at least draftsman. Ganon. Yung may diskarte siyang ganon. Yung ganon, I don't know if you get my point. I also don't get my point. But, hindi ko lang masabi ng mabuti. Hindi ko lang masabi ng maayos. Pero, hindi pwede. Hindi pwedeng pare-parehas tayo makukuha because magkakaiba tayo ng skills, magkakaiba tayo ng um, effort na ibibigay sa kung ano man yung work na gusto natin, kung ano yung career na gusto natin. Ganon. And the experience, of And the course. experience, ganon. And at the same time, sana, hindi na din to parang, hindi, kasi ako yung frustration ko yun eh. Yung parang masyadong na-motivate sa sahurin, sa makukuha. Dun sa, binaliwala ko yung passion ko. Pero, So, parang maging, ano rin to, maging open, yung pang-open ng ano nyo, ng isipan, ng heart ninyo, or ano lang, parang na, yung yung sasahurin, yung compensation, yung salary is yes, a motivator. But then, iba pa din yung pag-passion mo, yung ginagawa mo. You know, you know. mas mabubuhay ka ng stress-free pag passion mo talaga yung ginagawa mo. Although there is still stress while doing your passion, but at least you're enjoying what you're doing. Mm-mm. Unlike, unlike sa amin ni B, nag-enjoy naman kami, pero this is not our passion. Char. Yeah. But sabi nga natin soon, di ba? Malay mo. Hmm. Very soon, ganyan. Next year. Next Next year. year. Agad-agad. Hindi, ayun lang. Kasi kami ni A, parang, okay, may ginagawa kaming job to survive, to sustain our ano life, ganyan. Pero at the same time, we're doing this as our passion. 'Di ba? Passion na rin Hmm. natin 'to eh. Salita-salita. Yes. Ganyan. Salita-salita. Dada-dada, ganyan. Hindi. To ano din, uh, to give you good discussions, to good conversation, ganyan, 'di ba? We are waiting for you, chatters. Yes. Sabi, mas masaya rin naman talaga yung may mas maraming minds yung nagsishare ng ano nila Mm-mm. ng thoughts, experiences, insights about something. Diba? Pag kami dalawa lang kasi ni B, medyo parehas lang kami ng mindset. So parang Actually, hindi na nagkakaiba. Hindi na nagkakaiba yung ano namin. Point of view, kaya kumbaga. parang kami, kunwari, ito yung point of view namin, pero iniisip din namin na what if ganito yun yung situation namin. Parang nagagano na lang kami, para hindi lang kami isang daan, 'di ba? Sumisegue din kami. Kaya nga minsan nagtatanong kami, which is may mga natanungan ka ba? May mga answers ka bang nakuha? Totoo, meron nga. Ayun. Yan na nga. Ito na, sayang. Ipe-prepare ko lang. Sayang. Sure, sure, sure. Hindi ko siya na-prepare actually. Sige, Nawala sige. sa isip ko. Go. Dadada pa ako. Ayun lang, parang ang hirap lang, no? Ang hirap lang na nakakatawa. At, hindi, before mo yung basahin, itanong ko lang kung bakit mo to natanong. Actually, for me, natanong ko to dahil na-curious lang ako na magiging same pa rin kaya ang effort ng tao pag pare-parehas ang ang sinasahod. Sinasahod. Na. The answer Totoo. is no. The answer Obviously, is no. no. So yun nga. Tinanong ko to naman to sa Reddit kasi syempre kaibigan natin ng Reddit. Yes. Dalawa lang naman yung sumagot. Sabi niya Mhm. dito,
maging stay-at-home parent daw siya. I don't know if this is a job, but I think uh parenting is, yeah, it's somewhat a job, but not compensated at the Yeah. moment. So, Siguro parang inaano na lang, chino-choose na lang niya na ano, na huwag na lang magtrabaho kasi parang pareha lang din um, naman. Hintayin na lang niya siguro yung read, sahod ng partner niya. read, read outside the box nga. Totoo. And then, yung isa naman, sabi niya, I'd be a lifeguard for the Olympic swimming competitions. Wow. Yung mga ganun talaga hindi natin natatouch, no? Yung mga medyo, Para saan naman tayong di marunong lumangoy talaga? So, bakit pa? hindi ka ba marunong? Marunong naman ako lumangoy, pero hindi yung talagang langoy na gaya ni Marie. Yung Si mga Marie kasi, ganun. si C kasi, marunong talaga yung lumangoy. Mm. Pero tayo talaga alam mo na, Laking bundok kasi tayo. yung mga nakakapit pa rin sa, sa gilid-gilid, gilid-gilid ng pool. Okay. Well, thank you for the Okay. Well, answers. Mm. yes, maraming salamat sa mga sumagot. Kahit alam nating hindi nila naintindihan yung sinasabi natin dahil from the Western country sila. Pero yeah, thank you Ah, so much, guys. yes, thank you so So, much. And chatters, don't forget your assignment. Yung assignment. hmm, comment din naman, Kami din kayo chatters. dyan. Okay. Hmm. Kasi, Huwag kayong mag-alala. Isusulat namin dun sa description yung question namin para hindi mamali yung question, yung sagot niyo. sige. Ako din may assignment. Lalagay ko yung question sa description. Binigyan ko na ng assignment. Okay, sige, sige. Gagawin ko yan. Okay, ayun lang. Okay. Ang ganda ng pag-usapan nito na ano din. Lahat naman, no? Every episode. Ang ganda ng pag-usapan nito, no? Well, maganda naman kasi talaga yung mga topic talaga natin. Na-exercise talaga yung mind mo na Na-exercise parang, yung brain mm, natin. And ang maganda lang naman kasi dito sa topic natin dahil nga, point of view as a worker at saka business owner yung mm. inaano natin. At Hindi saka, lang, uh, mm, hindi lang yung point of view as a worker. Kasi pag mm, point of view as a worker, parang mahirap din naman. mm. Alam mo na agad kung ano yung sagot eh. Doon tayo sa ano. True. Sa Tayo less ma- responsibility. true. At saka realization lang din ito na kung ano yung halaga ng job mo. 'Di ba? Kung gaano kahalaga yung job na ginagawa mo, dapat ganun din yung sinasahod mo, yung kinikita mo. 'Di ba? Yes, that's Mm-mm. right. Kaya kayo mga chatters, be motivated Mm-mm. to hone your skills, 'di ba? And your knowledge. Para Yes. pag pumasok kayo dito sa world ng ganito, eh mataas ang sasahurin niyo. Agad-agad. Mm-mm. Agad-agad. Hmm. Tsaka yung importance ng bawat job sa isang True. company. 'Di ba? Ah, Yes. Ayun. So maraming salamat mga chatters. thank you, A, for the Thank you, B. wonderful Thank you, B. question. And thank you, Yes. chatters. Yes. Thank you. Maraming salamat, chatters. And of course, chatters, pag gusto niyo pa rin naman papakinggan ang aming mga past episodes, please follow us and subscribe to our YouTube channel, the group chat podcast with ABC, sa aming Facebook, TikTok, and of course, sa aming Spotify, the group chat podcast by ABC. Thank Yes. you, Thank you guys. so much. Subscribe. Bye bye. Bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.